sobrang lambot niya talaga on the face. As in, sobrang komportable niya. Ito yung brush na yun. As in, ito yung pinaka-favorite ko to blend any cream blushes. Para ko siyang kamay na brush version, if I'm making sense. Gusto ko yung as in precise siya na dito lang. Yung takbuhan ko doon. If gusto ko cover talaga yung buong eyelids ko. This is my current favorite brush to the point na bumili na ako ng isa pa nito. Medyo tongue twister yung mga blush brush ngayon ha. Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, lagi niyong tinatanong sa akin to. Parang every video yata na i-post ko, lagi ako minababasa ng comment asking kung ano ginamit ko na brush for my powder blush, my cream blush, my contour, the powder on my whole face. Actually, nilagay ko na rin talaga lagi sa description box yung mga brushes na ginagamit ko per video. Pero siguro iba sa inyo hindi naman nakikita. So, I thought of doing this video, sharing with you lahat ng brushes na ginagamit ko, lahat ng nasa rotation ko. Kasi actually, meron pa akong mga ibang brushes na nasa drawer pero hindi ko na sinama kasi I find na ito talaga yung mga lagi kong naiikot na brushes. Actually, medyo marami-rami rin sila kaya without further hanash, let us start with the video. Actually, hindi naman pala sila ganun kadami kasi per category, marami akong brushes na nire-rotate. Like for example, ito, sige, first is yung mga ginagamit ko as my base brushes. Hindi lang pala foundation brushes kasi even sa skin tint, nagagamit ko rin itong mga to. And kung mapapansin nyo, yun na rin yung ginagamit ko even for my cream blush, my cream contour. Parang pinag-iisang brush ko na lang din yung gamit most of the time. And mag-start muna tayo siguro kung ano yung una kong nakuha. So, I have a story here kasi kung mapapansin nyo, siguro kung napapanood nyo na rin yung mga videos ko before pa lang, nung nag-start pa lang ako sa YouTube. As in, team sponge talaga ako. As in, team beauty blender ako all the way. Kahit sa concealer ko, sa cream blush, lahat. As much as possible, beauty blender lang ako tapos kamay. Bihirang-bihira akong mag-brush kasi na-trauma ako before na meron akong nagamit na brush na as in, nasaktan yung face ko. Nangate siya, tapos parang feeling ko na open yung pores ko. So, na-realize ko ngayon na gumagamit na ako ng brushes na maling brush lang pala yung ginagamit ko that time. Kasi ngayon din ang dami na rin talagang available na maganda. So, what made me convert again to using brushes is this one. So, this is the Rare Beauty na foundation brush. Ito, as in, ang dami kong nakitang reviews na sinasabi nila na para siyang hybrid beauty blender and brush. Ganun daw siya kalambot on the face. So, doon, nabudol na ako. Kaya tinry ko siya kahit may kamahalan siya. But I can see na talagang worth it siya. Ngayon nga, feeling ko ROI ko na siya kasi lagi ko itong ginagamit. And when it comes kasi sa tools din, yun yung isa kong masasuggest sa inyo na huwag kayong manghinayang if you want to invest in quality makeup tools kung kaya nyo naman. Kasi talagang sulit sila. So like this one, sobrang lambot niya talaga on the face. As in, sobrang komportable niya. Tama nga yung sinasabi nila na hybrid siya na brush and beauty blender. And ang gusto ko rin sa shape niya, kahit as a cream bronzer or sa blush, saktong-sakto siya sa akin. Kaya, nung na-realize ko na sobrang bet ko to and lagi ko siyang gamit, so naghanap ako ng dupe niya. And lagi ko rin kasi itong nakikita online sa Lazada and sa Shopee. So, aside sa nagkuripot ako, na-curious din talaga ako how similar they work. Kasi if you can notice guys, as in, sobrang same nila. Minsan nga hindi ko na alam kung ano yung nahugot ko talaga. Very slight difference lang. Mas matangkad pa rin itong si Rare Beauty, yung original, which is this one, compared dito kay OVW. Pero in terms of how the brush looks like, pati yung color, kuhang-kuha ni OVW, pati itong detail dito. But, mapapansin nyo talaga rin yung difference kapag finial nyo na siya on the face. Although, don't get me wrong, sobrang dikit pa rin nila when it comes to that. Kasi itong si OVW, kahit dupe siya and kahit ang layo ng price nila, in fairness sa kanya, komportable rin siya sa face. As in, hindi siya masakit. Yun nga lang, ibang level lang talaga yung comfort nitong original na Rare Beauty on the face. But what I like here is that it does the job. Actually, kung tatanungin nyo ako, kapag ba na-blend ko na fully yung foundation on my face, yung end result niya mismo, kung titignan nyo na lang yung face ko, hindi nyo na madidistinguish na, ay, ito binlend siya using the Rare Beauty, ay, ito binlend siya using just the dupe ng Rare Beauty. As in, yung end result niya is the same. Kung naghahanap kayo na as in quality and you're willing to invest in one, go for the Rare Beauty. Pero kung gusto nyo munang itry, kung mag-work ba sa inyo yung ganitong shape, yung ganitong style, or ganitong density ng brush na parang kay Rare Beauty, bago kayo mag-commit dito sa original one, for me, it's worth trying naman itong si OVW. Kasi ako, lagi ko silang gagamit equally. Sobrang nabetan ko tong Rare Beauty na to. As in, this made me convert into using a brush again for my foundation or any of my bases. That's why, nadagdagan na siya nitong mga to. So, if you can see here, guys, so, nung nakakita na ako along the way ng mga, alam kong medyo similar doon sa shape, doon sa density ni Rare Beauty, ayan, bumili na rin ako. Actually, itong dalawa are from OVW din, if I'm not mistaken. And this is from Vice Cosmetics.
dito muna tayo kay Vice Cosmetics kasi ito rin yung pinaka-close na dupe na alam ko in the local market dito kay Rare Beauty. Ayan. Kung titingnan nyo, very similar din talaga yung density, yung shape. I feel like ito rin yung inspiration ni Vice Cosmetics with this brush. And ang masasabi ko dito kay Vice, compared dito kay OVW, kahit na ito yung kamukha niya talaga, mas kuha niya yung lambot and yung comfort ni Rare Beauty when you feel it on your face. Yun nga lang, ang hindi ko lang bet dito kay Vice is that dahil puti siya, kitang-kita yung stain sa kanya ng mga bases na ginagamit ko, pati mga blushes. So, yun lang yung medyo nakaka-OC sa kanya. Although, kagandahan din doon, kita mo talaga kung madumi siya. But, yeah, ito yung closest, I think, in terms of the comfort and feels on the face with Rare Beauty. So, this one naman, nakita ko lang din to kay OVW nung naghanap ako recently ng concealer brush kasi nakita ko nga similar din siya sa kung ano yung shape ni Rare Beauty. But this one, mas buhagag siya, mas hindi siya ganun ka-dense. Unlike itong si Rare Beauty or kahit yung dupe ni Rare Beauty, as you can see, ayan. Ito, mas naghihiwa-hiwalay yung brush. Which is actually for me a good thing kasi mas nagagamit ko siya if gusto ko na less yung coverage ng base ko. And mas nagagamit ko rin to as my cream bronzer brush kasi mas na-diffuse niya yung product. Like if I want na mas kalat, kumbaga yung pigment ng base or any cream product na gagamitan ko, ito yung ginagamit ko kasi mas malaki rin siya. And ayun, kung mapapansin nyo, mas gumaganon siya. Compare dito, for example, kay Rare, na talagang pag ginanon nyo, ganyan lang yung size niya. So, yun yung difference din ng density ng brushes. So, if ganun yung preference nyo, I highly suggest this. Magkano lang din to. This is again from OVW din. Next brush is also from OVW. Actually, yung main difference na lang with the previous brushes na pinakita ko is just the shape and the size. Kasi this one is slightly, very slightly lang naman siya na mas maliit compared dun sa mga previous na pinakita ko. Like for example, this one. Ayan, magkaiba lang sila ng size and ng shape. Ito kasi mas circular lang siya. Pero in terms of how it feels on the face, how it blends the base, as in very, very similar lang. Wala masyadong difference. Mas dense lang siguro to ng konti compared dito sa isa kong pinakita. But basically, it's just the same. Siguro kung mas preference nyo lang na mas maliit ng konti compared sa mga previous brushes ko na pinakita, this is the one for you. Kasi ito rin dati yung madalas kong ginagamit as my cream contour or cream bronzer and cream blush na brush kasi saktong-sakto lang yung shape niya. Last ones are my recent discoveries from the local brands in particular. So this one is yung Happy Skin X Marge na foundation brush. Ito actually yung current favorite ko na foundation brush. And ito yung brush sa lahat ng pinakita ko dito sa mga base brushes ko na favorite ko talaga mostly as a foundation or skin tint brush. Kasi medyo masyado siyang malapad and malaki. If I use this as my cream bronzer or cream contour na brush, ayan o, lumalagpas siya masyado. So, mas favorite ko talaga siya alone as a base brush. Although, nagagamit ko rin naman siya as a cream blush brush. Medyo tongue twister yung mga blush brush ngayon ha. Anyway, ganito kasi yung shape niya. Mas malapad siya compared sa mga pinakita ko kanina. And ang nagustuhan ko dito is pag ganyan yung shape niya. So, sobrang lapat na lapat talaga siya when you're blending either your skin tint, your foundation. So, ang dali niyang pang-blend. And halos pantay sila ni Rare Beauty on how it really feels so comfortable on the face. As in, sobrang lambot. Hindi nga lang siya as dense as the Rare Beauty one. As in, mas kumakalat siya. Ayan o. Mas buhaghag siya, kumbaga. So, depende na lang din sa preference nyo. But if you're also after the comfort on how it feels on the face, isa to sa mga pinaka-malambot sa face na brushes na natry ko. Actually, ang gandang gift idea nitong Happy Skin X Marge na brush collection. If meron kayong mga friends na mahilig sa brushes, mahilig mag-makeup, and wala pa sila nitong collection na to, sobrang gandang pangregalo. I'm sure magugustuhan ng pagbibigyan nyo. And lastly are the Master Blending Brush from Get Ready With Me. To be honest, kasi dalawa tong nirelease nila. Ito, kakabigay lang nila sa amin nung nirelease nila yung Milk Tint. So, I'm not sure kung in-improve ba kagad nila kahit kaka-release lang nila nitong isa. Kasi itong una nilang nirelease, to be honest, hindi ko siya nagustuhan. As in, nasasaktan ako. Hindi ko alam kung dahil lang itong batch na nakuha ko, pero as in, nakakatihan ako sa kanya. Meron akong nafe-feel na something kapag biniblend ko siya on my face. Whereas, itong bago nilang binigay na Master Blending Brush din yung tawag, ganyan siya. Actually, medyo similar sila ng shape ni Happy Skin X Marge, although ito, mas maliit na version. Ito yung kay Happy Skin X Marge na collection. Ayan, ganyan lang naman yung difference nila. So, if you want na mas malaki, go for the Happy Skin. Pero if you want something na mas magagamit nyo rin pang detail ng kahit anong base or even sa blushes and pang contour and pang bronzer, mas itong size ni Get Ready With Me. So, ito rin yung type na magagamit ko all around as compared to kay Happy Skin. Mas sa foundation and sa skin tint lang talaga kasi nga malaki yung size niya. Next, nag-iisa lang to sa category na to kasi na-mention ko kanina yung mga base brushes na pinakita ko sa inyo. Usually, yung
na rin yung ginagamit ko to blend my cream blushes. But, if I have to choose like one brush lang talaga for my cream blushes, ito yung brush na yun. As in, ito yung pinaka-favorite ko to blend any cream blushes. This is also from OVW. Kasi sobrang perfect nung density niya, pati yung shape niya to blend any cream blush. As in, kung gusto kong i-focus lang here, ayan, sobrang sakto niya. And malambot din siya. Actually, lahat naman ng nabili ko from OVW, wala akong na-encounter na any brush na masakit or makati sa face. I think nung gumawa ako ng swatches, nung Get Ready With Me Milk Tints na 2.0, ito yung ginamit ko doon. And ang daming nag-comment, ang daming nagtanong, ano yung brush na gamit ko? So, ito po yung brush na yon. Next, same with the previous brush. Nag-iisa lang din to sa category na to. Kasi nga, usually din, ginagamit ko na lang din yung mga ginamit ko na brush na ginamit ko sa foundation or skin tint as my cream contour brush or cream bronzer na brush. But this one, yung nagagamit ko, dedicated only to my cream contour or cream bronzer na brush. So, ito yung cream cheek brush from Happy Skin X Marge. Kasi sobrang sakto rin nung density niya, pati nung size niya to sculpt my face. Lalo na actually, mas pang contour to than pang bronzer. Kasi ayan o, talagang you can be precise. Like for example, gusto nyo mas snatch talaga yung contour. As in, saktong-sakto lang siya here. Hindi siya yung malapad na hanggang dito tumatama. Ito yung pinakasaktong brush for that. And wala akong mahanap na ibang brush na ganito yung shape, ganito yung density, ganito yung size. So, if you're looking for that perfect cream contour, actually more on cream contour na brush talaga, you might want to consider itong Happy Skin X Marge na collection. Actually, ito yung mga pinapakita ko sa inyo from the collection ng Happy Skin X Marge. Sila yung mga I think worth it from the collection. So, kung ayaw nyong bilhin yung buong collection, you might want to consider itong mga pinapakita ko sa inyo na individual brushes. Next are concealer brushes. So, dito sa brush na category na to, yung pinaka-pihikan ako kasi sobrang prone akong mag-crease sa under eyes ko and I find na ang laking factor ng ginagamit mo na tool for your concealer para mas maganda siyang tignan or mas maganda yung lapat niya on your under eyes. So, medyo marami na rin akong tinanggal sa concealer brush collection ko and itong tatlong to yung I find na pinaka nag-work sa akin. So, first, itong dito original na Rare Beauty, although I am considering of getting the original one kasi ito kasama lang siya nung binili ko yung dupe ko from OVW, this one. So, parang package na silang dalawa. So, na-try ko rin siya noon and instantly nagustuhan ko siya kasi nakita ko rin yung difference on how it really blended out my concealer well and hindi siya ganun ka nakikrease kapag ito yung ginagamit ko. Although, it can only do so much. Syempre, depende pa rin yan sa ginagamit nyo na product. But I find na isa to sa mga pinakamagandang mag-blend na concealer and at the same time, hindi din siya masakit sa balat. Kasi especially sa under eyes, yan yung isa sa pinaka-sensitive part ng face natin. So, dapat comfortable talaga yung brush na ginagamit nyo. Kaya bumili rin ako ng reserva nito. As in, parang 3 ata yung ganito ko na binili. Kasi nga, ganun ko siya nagustuhan. And also, nabili ko rin to sa OVW. So, ito naman, particularly, nagagamit ko siya as spot concealing brush. Mas nagagamit ko siya, for example, I have a pimple. Kasi, before, ginagamit ko kamay ko lang. And I find na nung ginamit ko to, para ko siyang kamay na brush version, if I'm making sense. Kasi, ang natuwa ko dito, gustong-gusto ko na ganito siyang kaliit. So, you can be really detailed. So, kapag ito yung nagagamit ko, for example, sobrang liit lang talaga yung spot na kailangan kong i-conceal. As in, nagagawa ko siyang sobrang gaan to the point na talagang hindi mo nahalata na may concealer ka na nilagay. Aside sa kapag kamay ko yung ginagamit ko, minsan napapasobra ako, nakakailang remedyo ako. Actually, hindi ko alam kung ano talaga yung use nitong brush na to. Na-discover ko lang na maganda siya as spot concealing brush. And nung na-discover ko how good it worked, I never looked back. I'm actually considering of getting another one. Kasi nag-iisa lang tong paulit-ulit ko ginagamit para naman meron siyang ka-alternate. So, ang ganda nito. If in case you're looking for one, try this one. Next and final brush for the concealer category is the Happy Skin X Marge Concealer Brush. So, this is how it looks like. Actually, maliit lang siya. I have to be honest, the first time na ginamit ko to, nung sinend nila to sa akin, hindi ko siya kaagad talaga nagustuhan. Kasi medyo nanibago ako in terms of the shape. Siguro kasi sanay ako sa ganitong concealer brush. But, when I learned how to use it, as in, nung paulit-ulit ko na siyang ginamit, na-appreciate ko siya ng sobra. As in, this is my current favorite brush to the point na bumili na ako ng isa pa nito para meron pa akong isang ka-alternate with this one. Napansin ko yung difference on how well it blends the concealer either sa under eyes ko, sa color corrector ko, and even for spot concealing. So ito kasi hindi ko siya masyadong nagagamit as spot concealing kasi masyado siyang malaki. Kaya meron pa ako nito. But this one, gusto ko na yung size niya is hindi siya ganun kalaki. Although at first yun yung hate ko sa kanya. But now, it's exactly why I love this brush. Kasi I can be precise with it. Yun nga lang, since mas maliit siya
siya, mas magti-take time talaga kayo to blend. Pero once you blend it and once you get the hang of it, as in, ang ganda niyang mag-blend ng concealer. So, ito yung current favorite ko. Ito yung lagi kong go-to na concealer brush. I think this is my top 2 kung hindi ko man siya top 1 na brush from the collection. So, in case you're considering of getting individual brushes from the collection, I highly suggest that you consider itong concealer brush nila. Next are powder brushes. So, ito yung lagi niyong tinatanong sa akin. Like, every time gagamitin ko tong mga to, laging merong magko-comment ano po yung brush na gamit nyo. So, these are the brushes that I use either for the powder sa aking buong face or as a powder blush brush. So, first, dito muna tayo sa dalawang to because these brushes are basically the same. Magkaiba lang yung handle and component nila. Pero, for me, they are just the same brushes. And sa iisang shop ko lang din nabili to, which is from OVW again. So, ito yung kauna-unahang powder brushes na nagustuhan ko. Kaya, bumili na rin ako nung isa nung nagustuhan ko tong isa. So, this one, I can use it again to set my whole face. Either kapag gumagamit ako ng mga compact or pressed powder, kasi nito lang yung ginagamit ko. Or kapag kunyari nag-bake ako, tapos pag kailangan ko na siyang i-blend on my face, ito rin yung ginagamit ko. And also, I use this again as my powder brush blush. So, saktong-sakto rin kasi siya sa cheeks ko. As in, sakto lang yung density niya, sakto yung size niya, sakto yung shape niya. So, for me, this is a 2-in-1 product na. Kaya nung nakita ko na meron din ganito si Happy Skin, although this one is obviously more expensive than these from OVW, but if you want a softer brush for your powder, you can consider itong Happy Skin X Marge na all-around powder brush. So, nung nakita ko yun yung tawag sa kanya, since ganito nga yung ginagamit ko talaga na shape, I knew that this is the type of brush na magagamit ko talaga. Lalo na itong kay Happy Skin X Marge, kung mapapansin nyo, mas malaki siya compare dito kay OVW. So, depende na lang din sa preference nyo and sa budget nyo. But for me, parehas silang maganda. Kasi ako, dito sa tatlong to, actually, kahit ito lang yung meron ako, I can actually pass on this one kung wala akong budget. Ganun sila kaparehas lang in my opinion. Mas lamang lang talaga tong kay Happy Skin X Marge in terms of the comfort. Kung gaano kalambot yung feels niya on the face. Yun lang yung main difference nila and the size. But the rest, yung function niya and everything, they're just basically the same for me. Next one, I think meron ako isang video na merong nagtanong kung ano raw yung ginamit ko na brush for my inner corners. So, ito lang yung lagi kong ginagamit na brush to highlight my inner corners. Kung hindi man yung kamay ko yung gagamitin ko. Ito kasi, nabili ko lang din sa physical store, pero I'm sure meron ako makikita na kaparehas nito. So, ganito lang yung kanyang shape. So, para siyang pointed na dense brush. So, kapag ginamit mo siya sa inner corner, as in sakto siyang pabilog lang yung madidistribute niya na product. Kapag gumamit kayo ng buhaghag na brush sa inner corner, hindi nyo siya makakoncentrate para talagang maganda yung effect niya sa pagbukas ng mata nyo. So, ito, I find it very perfect as in sobrang sakto yung shape, yung size niya. So, ito, I'm sure may mahanap ako na kaparehas nito. So, check nyo na lang din sa description box. Next is a small fan brush for my highlighters. So, ako talaga before, hirap na hirap akong humanap ng perfect highlighter brush for me kasi usually mga fan brushes, sobrang laki. Kapag nag-highlight kasi ako ng cheeks ko, gusto ko yung as in precise siya na dito lang. So, I find na ito yung pinaka-perfect size and shape na fan brush for my highlighter. So, ganito lang siya guys. So, as in sobrang sakto niya. As in yun lang yung nalalagyan. Unlike yung mga nagagamit ko before, pag nilagyan ko as in sobrang laki hanggang dito nalalagyan. So, mas na-emphasize lalo yung cheeks ko. So, baka yung cheeks ko lang yung problema. So, kung hindi naman malaki yung cheeks nyo, baka kahit naman hindi gantong kaliit mag-work sa inyo. But personally, or if you're like me, na gusto nyo mas detailed and mas maliit yung fan brush, ayan, ito yung favorite ko as my highlighter brush. So, sana makakita rin ako ng individual nito. Kasi this one in particular, nakuha ko siya sa isang 11 set na brushes. So, I hope may mahanap ako na individual na ganitong-ganito na shape and size. So, malalaman nyo naman yan kung may nahanap ako. Sa description box, ilalagay ko na lang kung wala talaga akong mahanap. But hopefully, meron din. Kasi dun ko lang din nakita yung ganitong size ng highlighter brush. Lastly, are the only 3 brushes that I use for my eyeshadow. So, naging vocal naman ako sa inyo na hindi talaga ako expert when it comes to eyeshadows. As much as possible, gusto ko sobrang simple lang yung madalian lang na eyeshadows. Kaya minsan kamay ko lang ginagamit ko or cream na product for my eyeshadow. But when I do eyeshadows na powder form, ito yung mga ginagamit ko na brushes. And these are from the Ann Klutz na collection. So, I hope available pa to kasi the last time I checked, parang out of stock sila. So, hanapin ko for you guys. Kung available man siya, ililink ko sa description box. So, first, ito yung nagagamit ko as my transition brush. So, ito yung tapered blender. So, kung gusto ko na very diffuse yung pigment sa eyeshadow ko, since malaki siya, ito yung takbuhan ko doon. If gusto ko cover talaga yung buong eyelids ko. So, next naman, if I want to use a shade na gusto ko i-focus lang, for example, on this part, yung mas detailed kahit paano after the
the transition shade. This is the flat blender. So ito, sakto siya if I want to use na something kunyari na mas opaque na compared dun sa transition shade. Ito yung nagagamit ko for that. And then, lastly, kung gusto ko na, for example, meron ako na gusto na kulay na gamitan na mas dark talaga and I want to focus it sa outer part lang to create that parang wing na illusion para mas ibukas yung eyes. Ito yung takbuhan ko doon. So, this is the shader brush. I don't think nagagamit ko sila sa kung ano talaga yung pangalan nila, pero I find that that works for me. The only downside nga lang, guys, I'm not sure if they're selling this individually kasi nung nabili ko to, as a set talaga siya. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga madalas kong nagagamit na brushes from the set. But, in case they are just selling it as a set, masasabi ko naman na worth it pa rin siya, lalo na kung gusto nyo talagang mag-aral ng eyeshadow, magagamit nyo naman lahat. Lastly, i-mention ko na lang din kasi I feel like merong magtatanong sa inyo, in case you're curious kung paano ko nilinis yung mga brushes ko. So, for the longest time, ito yung lagi kong binibili na brush cleaner. So, this is from Zoeana Skin Essentials. So, this is a makeup brush and sponge cleaner. So, soap siya, guys, na dyan mo swirl yung damp or yung basa mo na brush. So, kapag nakakuha ka na ng product, either gumamit ka lang ng kamay mo just to swirl the product para mas ma-shampoo siya. Or you can also buy a separate mat like this one kung gusto nyong ma-deep cleanse talaga yung mga brushes nyo. And babalawan mo lang siya and that's it. Papatuyuin mo na lang. But, if you're looking for a 2-in-1 product na, mas malaki to actually or parang same lang sila. Actually, same lang ng grams. Mas mahal nga lang to because this is from Happy Skin. Ito yung pinakabago nila. So, this is the Happy Skin Makeup Brush Cleaner. Ang maganda rin dito, guys, kasi kung magta-travel man kayo, kapag dala nyo to, nandito na mismo yung mat niya. So, meron ka ng built-in na silicone mat. Tapos, ito yung parang soap niya na brush cleaner. Medyo malaki lang yung price difference, but if you want to invest in something na 2-in-1 na mas convenient, you can go for the Happy Skin one. So, depende na lang din sa preference and sa budget nyo. And that's it for today's video. I hope nakatulong itong video na to sa inyo, guys. And I hope nasagot ko na yung tanong ng mga laging nagko-comment ko ano yung mga brushes na gamit ko in every video that I make. And don't worry, guys, lahat naman ng links ilalagay ko sa description box. And worst case na wala talaga akong makita ng exactly the same brush na pinakita ko sa inyo. Kasi iba dito, nabili ko sila nga sa physical stores. But I will try my best to look for the closest one dun sa pinakita ko sa inyo. Pero kung wala, lalagyan ko na lang ng note na wala talaga. Yun, guys, thank you so much for watching. And kung di pa kayo nakasubscribe, you might want to consider subscribing to my channel and liking this video as well. And yun, I hope to still see you in my next videos. Thank you again for watching. Bye!